As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Coach Jarrett Live. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe ngayong gabi habang nanonood kayo dito sa ating live stream. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, at ang ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Okay, game. Diretso na tayo guys ha, kasi meron pa tayong dalawa. Pinagsabay ko na lang kaysa yung hiwa-hiwalay na kasi dapat kanina hiwa-hiwalay Kaso, ang daming topic kasi, sobra. Actually, dapat dalawa lang talaga yung topic natin, naging apat bigla Ang dami. Ang dami, hindi natin pwedeng palampasin guys ang mga topic kasi syempre kwentuhan yan So as much as possible we try our best to accommodate everything. Okay, ayun mga kababayan, so ito na lang sasabihin ko, shoutout po sa inyong lahat na nanonood sa atin today. Pasensya na po, diretso na po tayo sa topic natin ha. Okay, game. Unahin muna natin to. Grabe. Itong si nakaabangga na Yusek Claire today, mga senador, mga vice president, mga senador, etc. Actually, mga kababayan, hindi ko alam tong issue na to. Kanina ko lang actually nalaman. Na meron palang pakulo na ginawa itong si Aimee. May pakulo pala itong... Diyos ko. Oo. Habang tumatagal, nagiging pababoy ng pababoy si Aimee. Diba? Habang tumatagal, pamangga ng pamangga si Aimee. Oo. Carabao Mango, guys. By the way, insulto pa sa kalabaw yun. Ito, ihalin tulad si Aimee sa kanya. Pagre-reklamo yung kalabaw, sabi, ba't nyo ako kinukumpara kay Aimee? Yun na sabihin ng kalabaw. Oo. Bakit? Ba't nyo ako kinukumpara kay Aimee? Mahilig lang ako maligo sa putek, pero di ako kasing dumi ni Aimee. Ganon. My goodness. Nakakaano no? Kapag ginanon ka ng kalabaw, no? Mahilig lang ako maligo sa putek, pero di ako kasing dumi mo. Grabe. Ang sakit-sakit naman nun. Anyway, eto kasi, actually, ngayon ko lang talaga nalaman to. Hindi ko talaga in-expect na may ganito palang video. So, nung kanina, napakalkal tuloy ako. Ano ba yung tsura ng video na yung Impacta video na yan? Ano ba yung tungkol dyan? Ito pala yun. Huwag na natin pansinin yung... Sige, may kilang naman to Less than a minute. Diba? Sinong matutuwa na kalabaw dyan? Diba? Sinong kalabaw ang matutuwa dyan? Kahit baboy, may insulto pag kinumpara mo si Aimee sa baboy. Sabihin sa'yo ng baboy, mahilig lang akong kumain na madumi, pero di ako kasi dumi ni Aimee. Diba? Anyway, kasi ang topic pala dito, pinag-ano niya yung ICC. Gumagawa siya ng fake news sa ICC. Oo, yung pala yung nangyayari. Nasa ICU na. Intensive care unit? Oo, naghihingalo. Kaya... Teka, wag na. Baka demonetize ako sa audio. Ito na lang, diretso na natin sa dito sa huli. May audio pa lang kasama diretso na tayo dun sa parte ng Impacta. Ganun ba? Opo. Tapos meron pang Yan. ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claire. Uy! Yun. Oo. Kunyari lang yun. Oo, drama-drama lang yun. Pero, sinadya naman talaga nilang tawagin siyang Impacta.
Di ba? Well, what do we expect? Di ba? Sa isang production na ang ginagawa, puro kababuyan, pang Viva Max. What do we expect? Di ba? So, actually, pasalamat nga sila kay PBBM. Kundi dahil kay PBBM, hindi sila kikita ng bilyones nila. No joke. Di ba? Tinake advantage nila yung kapag kapanalo ni PBBM, biglang gumawa sila ng pelikula. 2 pa, magkasunod. Blockbuster pareho. So, pinagkakitaan nila si President Bongbong Marcos, tapos ngayon, isa na sila sa mga bumabatikos. Kasama nung kapatid niya. Pero, ang chismis nga kasi, mga kababayan, ang chismis is, kaya nagagalit si Amy sa kapatid niya, dahil nga, yung mga negosyo niya na pogo, dinamay or nadamay yung negosyo niya na pogo. Dahil dun sa pag-announce ni PBBM na ipagbawal na ang pogo sa Pilipinas. So, malaki-laki daw yung pera na naipuhunan ni Amy. By the way, chismis lang yun, hindi ko sasabing facts. Yun lang yung nakarating din sa akin na kwento. Malaki-laki yung perang naipasok ni Amy. Na ngayon, hindi na niya mabawi. Hindi na niya mabawi. Kasi, wala nang pogo Paano mabawiin yun? Diba? So, wala na. Kaya galit na galit tong si Amy. Ngayon, mga kababayan, syempre, si Yusek Claire, hindi naman yan hindi yan papaisa. Hindi yan magpapaisa, mga kababayan. Hindi yan magpapaisa. Ang kasi, itong mga press, actually, feeling ko naman walang intention tong si Yusek Claire na magsalita tungkol dyan. Voluntarily. Oo. Pero syempre, kapag tinanong siya, handa yan. Abogado yan eh. Handa na yan sa kanyang sasabihin. Alam na niya yung sasabihin niya. So, tinanong si Yusek Claire kanina tungkol dun sa video. Ang sagot ni Yusek Claire, it takes one to know one. Sa Tagalog, kung alam mo, isa ka dun. Oo. Kung alam mo yan, isa ka dun. Oo. Kung sasabihan mo yung ibang tao ng impacta, kasi ganun ka. Actually, hindi lang nga yun ang sinabi ni Yusek Claire eh. Meron pa siyang binanggit na sa'yo na ang corona. Oo. Ayan Kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung anong ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta, it takes one to know one. Mas maganda pakinggan natin, guys. Kasi mas masaya naririnig eh. Pinuweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang video content ni Senator Amy Marcos tungkol saan niya'y impacta sa palasyo. Para po sa Detalye Live, mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ang sinabi ni Yusek Castro tungkol dyan sa video ni Senator Amy? Ruth, it takes one to know one. Yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro doon nga sa video na inilabas ni Senadora Amy Marcos. Doon kasi sa nasabing video ng Senadora, sinimulan niya ito sa pagsasabi na nanganganib na yung ICC o yung International Criminal Court dahil lalo na ngayon na nagsalita na ang Amerika laban sa kanila. Pero tinapos niya ang video sa pagsasabi na meron din namang ICC sa Malacanang. Ang ibig sabihin nga raw ng I ay quote-unquote impacta at yung CC hindi naman niya sinabi kung anong ibig sabihin pero malinaw din naman na initials ito ni Palace Press Officer Claire Castro. So ang sabi ni Yusek Claire Castro sa kanya, huwag siya mag-alala kasi hindi raw siya aagawan ng corona. Pakinggan natin yung bahagi ng video ni Senadora Amy Marcos at ang tugon sa kanya ni Yusek Castro. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact Claire. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko.
So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. It takes one to know one. Huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Actually, mas gusto ko yung comment na yun eh. Ang corona ay nasa kanila. Mas gusto ko yun actually. Kaysa doon sa it takes one to know one. Mas may dating yung ano eh, nasa iyo ang corona eh. Oo. Walang tatalo sa'yo. Basta pagka-impacta, ay me talaga. Oo. Mga kababayan, isang impacta lang naman ang taong tatraidor sa kanyang sariling kadugo. Well, baka nga kasi hindi kadugo eh. O sige, for the sake of argument, sabihin na natin kadugo. O sige. Isang impacta lang naman ang gagawa ng ganun eh. Oo. Impacta lang ang gagawa nun, guys. Isang impacta lang naman ang mga agaw ng asawa ng iba. Ah! Shots fired! Oo. Isang impacta lang din naman ang magpapadukot sa isang estudyante tapos wala na, desapercidos na. Diba? If you get my drift. Oo. If you get my drift, guys. Oo. Diba? Shoutout kay Amy P1. Ano? Pangalan niya si P1? Diba? Ganun namang impacta ng aagaw ng asawa. Di ba? Meron bang mga agaw ng asawa na hindi impacta? Aurora P1, ayun. Oo. Shoutout kay Aurora P1. Nasa kanya talaga ang corona, guys. Oo, from north to south. Siya talaga. Walang tatalo sa kanya. Siya ang nasa kanya ang corona ng sa buong universe. Kung merong kung merong Miss Universe para sa mga impacta, si Amy talaga 'yun. Di ba? Traidor sa pamilya, mang-aagaw ng asawa, mamamatay ng estudyante. Ano pang klaseng tao yung pag-uusapan natin ang ganun? Di na impacta. No joke. Nasa kanya lahat ng corona, from Miss Universe to Miss International to Miss whatever, hanggang Miss Multiverse pa ng pagiging impacta. Kanyang-kanya talaga. Wala makakaagaw. No joke. Diba? No joke. hanggang pahabaan ng baba, nasa kanya rin ang corona. Imagine mga kababayan, sa sobrang haba ng baba mo, pinatabas mo para magmukha kang Marcos. Ganun kalala. Oo guys, ganun kalala. Ganun kalala. Diba? Para lang makasabay ka sa mga kapatid mo, kailangan patabas ng baba. Grabe siya. Hindi kasi siya makasabay eh. Ang ganda-ganda na nanay niya. Ang ganda-ganda ni Irene. Di ba? Oh, mas kamukha pa nga ni Amy si PBBM. Kung titignan nyo, di ba? Si Amy, kamukha ni PBBM. Mas mukha, di ba ang press release, si Amy daw ang siya daw yung ampon. Di ba yun ang press release, si Amy daw yung ampon. Pero, mas kamukha pa niya si PBBM. Tingnan nyo mga kababayan. No joke. No joke. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Amy. Mas kamukha niya. Mas mukha sila magkapatid ni PBBM kaysa si Amy tsaka si Bongbong. Si Presidente. Diba? Sa sobrang haba ng baba niya, kailangan niya ipatabas para makasabay siya sa mga kapatid niya. Oh.
Makita niyo na ba yung picture ni Amy nung teenager siya? Tapos katabi niya si Madam Imelda. Diyos ko, napakalayo. Parang sampid, men. kung gumagana lang yung ano ko dito, hindi ko na ginagamit yung stream deck ko eh. Maririnig nyo na naman si Pabalu. Wow! Wow! Diba? Mga kutsero, no joke. No joke. Diba? Diyos ko, napakalayo talaga ni ano. Kaya nga ano eh, hanggang ngayon, tinan nyo, hindi siya nagsasawa magpabotox, magpaayos ng muka. Hindi siya nagsasawa. Alam niyo kung bakit? Kasi yun lang ang paraan para makasabay siya sa mga kapatid niya. Wala eh, layo eh. Kulang na nga lang magpa-DNA test para malaman kung talaga magkapatid siya. Pero syempre, hindi naman gagawin na yun. Hindi na gagawin yun ng mga kapatid niya sa kanya. Di ba? Di ba? Ay, ano? Mangusin daw yan si Amy. Mangusin pala eh. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Love it. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Totoo naman, mga kababayan. I mean, ito balik nga tayo sa, kasi tingnan muna natin ang description natin ng Impacta. Di ba? Oo. Kapag nagtabi si Senator Amy tsaka itong si Yusek Claire, pag sila nagtabi, tatanungin mo, sino sa inyo ang tumaraydor sa pamilya? Si Amy lang magtataas ng kamay. Yan. Sino sa inyo nang agaw ng asawa? Si Amy lang magtataas ng kamay. Shout out, Aurora P. Juan. Sino sa inyo ang nagpadukot na estudyante at ang estudyante hindi na umuwi? Si Amy lang din na magtataas ng kamay. Di ba? Yun ang Impacta talaga. Nasa iyo talaga. Siya talaga ang maximum level, guys. No joke. Lang yan, pag pinagtabi mo sila ni Yusek Claire, si Yusek Claire, di ko alam, parang hindi naman yata nagpapabotok sa si Yusek Claire. Naman. Dumi sa kuko si Amy. Si Yusek Claire, ilang beses ko na nakikita yan in person, napakagandang babae niya, napakabait pang babae niya. Itabi mo si Amy, nakita ko na rin in person yun, walang sasabi, wala sa kalingkiran ng kuko sa, dumi sa kuko to si Amy. Diyos ko. Si Amy, may peke daw ang diploma sa UP. Ito, law degree Si Amy, may peking law degree daw sa UP. Si Yusek Claire, totoo ang kanyang legit. Sino sa inyo ang tunay na abogado? Si Yusek Claire lang magtatas ng kamay. Di ba? Si Yusek Claire lang magtataas ng kamay. Sino sa inyo ang nameke ng law degree sa UP? Si Amy ang magtataas ng kamay. Impacta talaga, guys. Impacta talaga. Di ba? Sino sa inyo ang totoong may diploma ng law school? Si Yusek Claire lang magtataas. Sino sa inyo ang picture lang ang meron sa law school? Si Amy. Diyos ko. Noong una pinagtatanggol ko pa yun Tapos ito si Rowena Guanzon, sinasakyan din yon. Sabi niya, oo, nakasama ko sa graduation niyan si Amy. Oo, nakagraduate talaga ng law school yan. Nasaan nga yung papeles? Di ba? Nasaan yung papeles? Bakit nawala sa UP yung papeles? Sabihin na natin na baka dinukot, sinunog, di ba? Kasi galit na galit nga sa mga Marcoses. Pero walang kopya si Amy.
Seriously, wala siyang kopya. Eh, yung sa Princeton nga, di ba pinagsinungalingan pa niya? Hindi niya alam kung bakit daw hindi siya kinoconsider na graduate. Ha? Ha? Bakit hindi mo alam? Sino ba yung nag-interview sa kanya nun? I forget kung sino nag-interview sa kanya. Pero may nag-interview sa kanya, tinanong siya tungkol sa Princeton studies niya. Tapos, ang sagot ni Amy, tinatanong siya kung naka-graduate ba siya ng Princeton. Sabi niya, sa pagkakaalam ko, oo. Sa pagkakaalam mo? Ha? Hindi ka sure? buti pa si BBBM eh. Meron talagang papel eh. Oh. hindi ka sure, te. Impacta talaga, guys. Oo. Si Lucy Cruz Valdez ba? O, ayun, si Lucy Cruz Valdez daw. Ang tanong sa kanya, totoo ba naka-graduate ka, na hindi ka gumraduate ng, naka-graduate ka ng Princeton? Sa palagay ko, oo. Ha? Yung usual niya na nasagot na, sa pagkakaalam ko, sa palagay ko, o ganun siya. Sa palagay ko, oo. Wala kang papeles, te? Wala kang diploma para patunayan yan? Huwag mo sabihin na wala. Huwag niya sabihin dinukot din. Sa sobrang galit ng mga taga-Princeton sa kanya, hinila din ganun at sinunog. Kung sa UP, medyo maiintindihan ko yun eh. May posibilidad na nangyari yun sa UP. Pero sa Princeton, sa palagay ko, sa palagay, hindi ka surte. Ruth, bumuelta rin ang Malacanang doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam naman dyan sa Dahig, kung saan sinabi niya na pag-aaksaya lamang ng oras, so waste of time, ang panonood ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, kaya hindi niya na pinanood ang SONA. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang totoong waste of time ay yung pagsagot pa dito sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil malinaw din naman daw na wala raw kakwenta-kwenta ang mga naging pahayag niya. Binueltahan ni Yuse Castro yung sinabi ni VP Sara na hindi pa rin totoo ang 20 pesos na bigas dahil malinaw daw na nabibenta na to sa Kadiwa stores. Binueltahan din niya yung sinabi nga ni VP Sara tungkol doon sa hindi masasampahan ng kaso etong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nakikita naman daw na ginagawa pa rin ng Pangulo ang kanyang mga obligasyon at tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Pakinggan natin yung bahagi ng tugon ni Undersecretary Castro kay VP Sara. Walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Totoo yun, 12 million Filipinos. Yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ang weird doon, no? Nagagalit si Sara Duterte dahil hindi raw pinahiram na helicopter. Yun yung ano doon yun yung pinapatungkulan doon yung helicopter. Di ba nga sabi ko no isang beses, kayo kaya, compute nyo, try nyong alamin kung magkano mag-charter ng helicopter papunta ng Davao City. Teka, tingnan nga natin. Malay natin, makakalkal tayo. Charter to, Okay. So, ang sabi, 7,500 per person. Okay. Pero sa ikot lang ng Davao to, 7,500 per person.
Merong 1 hour charter, 75,000 isang oras. O sabihin natin nasa 80K. 80K from Manila to ano. Hindi, tour lang to, kaya siya mura. As in tour. Mga 15 minutes lang. Scenic route. Hindi to yung from Manila to Manila to Davao. Wait. Wait, tignan natin. Magkano? Okay, wait. Wala ah. Wala. Wala nakasulat. Puro ano lang sa loob, sa Davao City lang, ikot lang sa Davao City, 1 hour. Aerial tour. Ito meron, 30,000 per hour. 30K per hour. So, siguro kung ilang oras yung biyahe papuntang kung ilang oras yung biyahe papuntang Davao City, di yun na, multiply mo na lang yun doon, 30,000 per hour. So, kung isang helicopter papunta ng Davao City would be 4 hours, that will be how much? 120K, isang biyahe. Times 7. Or actually, times 6. Times 6, kasi ang gusto ni Sara Duterte, uwian siya araw-araw. So, 120K times 6 every day. O times times 26. 2 hours lang? Hindi, helicopter. Pag eroplano, 2 hours. Pero pag helicopter, yun hindi ko alam. Sabihin na natin 120K times 26. 3.1 million a month? Talaga ba? 3.1 million a month? Diyos ko, tas times 12 mo pa? Tigilan ako. Tapos sabi ni Ate Nersita, babalik pa raw ng Maynila. Exactly. Diba? Diyos ko naman. Anyway. Assuming lang yan, assuming na 4 hours lang ang biyahe pag helicopter. So, I don't know. Papayag ba si PBBM dyan? Hindi. That is an extreme waste of money. Diyos ko, my goodness. Sobrang saksaya ng pera yan. Hindi talaga pagbibigyan ni PBBM yan, mga ganyan-ganyang kasalaulaan. Anyway. Totoo ba uuwi na raw si Tatay Digong? No, it's fake news. It's fake news. Oo. Bili siya ng condo sa BGC, 5M lang. Di ba? Parang gano'n na nga ang ginawa niya. Nagre-rent na lang yata siya ng condo sa BGC. Sama niya yung mga anak niya. Anyway. See? What kind of BS is that? Sinong presidente papayag dun? Napakasalaula mo naman pag pumayag ka sa ganong klaseng usapan. Napaka-impacta mo naman. Oo, napaka-impacta mo naman. I don't even think na nag-agree doon si PBBM eh. Baka nag-propose lang siya. Baka nagsabi lang si Sara, tapos hindi sinagot ni PBBM. Kasi mga babayan, walang papayag na tao doon. Walang normal mag-isip papayag doon talaga. No joke. No joke. Baka nag-propose lang siya. Halimbawa, nagkukwentuhan sila. Sinabi ni Sara,
Alam mo nga, Apo BBM, parang gusto ko mag-uwian papuntang Manila, tapos papuntang Davao City every night. Baka naman pwedeng pahiram ng helicopter mo. Tapos si PBBM, ganun lang. Kasi di ba minsan may mga ganun klase reaction? Gusto mo uwian, gabi, every night? Okay. Gusto mo pala yun. Pwede kasing ganun yung reaction Pwedeng, mahalin natin, wala talagang pangako. Inimbento na lang ni Sara Duterte yung pangako. Ay, Diyos ko. Hindi ba magsisinungaling si Sara Duterte? Ganun ba siya kapuro? Oo. Ang alam lang naman niya is FOX Sulaika. Di ba? So, my goodness. Anyway. Feeling ko walang ganun. Feeling ko walang promise. Kasi walang matinong taong papayag doon, guys. Walang matinong taong papayag doon. Oo, bobo ka pag pumayag ka doon. No joke. No joke. At sigurado kung hindi papayag si PBBM doon dahil hindi siya bobo. Si Sara Duterte bobo. Oo, totoo yun. Every day. Every day. Di ba? Anyway. So, at least now we have established na si Sara Duterte ay tawag dito, boba, at pangalawa si Amy Marcos ay impacta. Oo. At hindi kahit anong effort ang gawin ni Yusek Claire para agawin ang corona kay Amy Marcos at sa mga kasama niya, hindi niya kayang tapatan ang mga nagawa na ni Amy Marcos, guys. Hindi niya kayang tapatan. Oo, kailangan mo nang gawin ni Yusek Claire, number 1, magpanggap na nakagraduate siya ng law. Pangalawa, mangagaw ng asawa. Pangatlo, magpakidnap ng estudyante at hindi na ibabalik yung estudyante. Ano ba yung mga gagawin niya? try rin ng pamilya niya, di ba? Mahirap gawin kasi yun. Oo. Ang nakakagawa lang nun, si Amy. Malupit. Oo. Di talaga kayang sabayan ni Yusek Claire yun. Masyadong malupit, guys. Okay! So, try natin ihabol, quarter. Oo. 12:45. Tapos tayo today, guys. May impeach ba si Sara Duterte sa 16 votes if may 3 babaliktad? Kasi sure ako na 13 yung makukuha for impeachment. Pero, kung may 3 babaliktad, let's say merong isang ma-ambisyon na gusto maging presidente, bongo! Bongo! Tapos, merong 2 bilyonaryo na gustong maglinis ng kanilang pangalan, pwede. Posible yun. Pero kung hindi, sorry. Walang ganun.